Hello. Ang pag-usapan natin ay tungkol sa baradong mga artery. Yung coronary artery mo, yung carotid artery, yung cerebral artery. Bakit tayo nakakaroon ng barado sa mga artery natin? Dahil sa kinakain natin. Ito example ko. Ano ba yung mga pagkain natin? Tatlong klase ang pagkain natin. May tinatawag na mono unsaturated, polyunsaturated, at saka saturated. Ang mono at saka poly, ang mono ay isa sa unsaturated fats, hydrocarbon. Isang dobleng hydrocarbon molecule. Ang ibig sabihin, kung isang dobleng ng hydrocarbon molecule, dalawang carbon lang. Pag sinabing poly unsaturated, is more than two hydrocarbon molecule. So, apat lang. So, sa dalawang carbon, yung mono, single dalawang carbon, tapos yung isa dalawa, apat. Apat. So, apat. Pag sinabing poly, dalawa hanggang apat lang. Pag sinabing saturated, long chain of hydrocarbon. Mahaba po yun. Yun. Saan po ba nakukuha yung mono at saka poly? Nakukuha yan sa mga buto ng pakwan, buto ng mani, ay buto ng kalabasa, buto ng sunflower, mani, peanuts, kung ano mga nuts yan, cashew nuts, kung ano. Yung isda, yung what do you call this, omega 3 or omega 6, that is fully unsaturated fats yan. Okay yan, walang problema yan. Kainin mo lang yan kasi madaling utilize ng katawan yan. Ang problema natin ay yung saturated fats, gaya ng mga sibo, yung mga trans fat, mga trans fat, mga mantika, yung sibo ng baboy, sibo ng baka, yung pag niluto mo mainit hindi mo makita pagka lumamig tumitigas. Saturated siya, high density baga fats siya. Ayun ang saturated fats. Yun ang dapat natin iwasan. Kaya pag kumain ka ng baboy, baka yung sibo yun, manok, yun. Iwasan natin yun sa gata ng nyog. Ang gata ng nyog is 90% saturated fats, 10% ang mono. Pero doon sa nilutong gata na hindi masyadong mantika, yung mantika na pinagpiprituhan, yun ang 90%. Pero pag ginataan lang na hindi masyadong mamantika, yung niluto mo lang sa gata, 50% yon ang saturated. Kasi medium chain fatty acid siya. Kaya okay lang na kumain ng gata na huwag lutong-luto. Huwag high density fats. Yun ang ating pwede 1 once a week lang siguro kakain tayo, pwede. Basta pag kumain ka, magbarbil ka, mag-exercise ka. Pangalawa, yung mataas na calorie ang pagkain. Gaya ng mataas na sugar, mataas ang calorie sugar. O pag kumain ka ng sugar, pag ferment niyan, pagdating sa intestine mo, may tinatawag na 3-hydroxyl glycerol ang tawag doon. Or ang tawag diyan basta glycerol, 3-hydroxyglycerol. Pag nag-react yan sa fatty acid, sa carboxyl group ng fatty acid, nagiging triglycerides. Yun yun, nagbabara sa sa mga dito sa nagbabara, nag-iipon diyan sa muscle mo, sa tiyan mo. Yun, pag mataas na ang triglycerides mo, ma-inhibit yung peptide hormone mo. Ma-inhibit yung peptide hormone. Imbis nga yung tinatawag na very low density lipoprotein, low density lipoprotein, high density lipoprotein. Ano ba yung high density lipoprotein? Ang ibig sabihin ng high density lipoprotein, ang compact ni siksik siya, marami siyang protina. Kasi mahirap din i-utilize yun, i-oxidize. Mahirap yung kaya ang nangyari doon, inire-reabsorb sa atay. Pagdating sa atay, nagiging siya, yung vitamin D, naging steroid siya, glucocorticosteroid, o nagiging bile
sort to bile acid. Yun nagiging pandigest na naman sa digestion. Pero itong very low density lipoprotein, ang ibig sabihin ng lipoprotein, lipid, hydrocarbon at saka protein. So, ang doon sa taas, parang pwede itong yung protein, yung peptide yan, peptide hormones is lipoprotein. Kasi bakit sinabi yung lipoprotein? Kasi amino acid siya, short chain amino acid or ATPs. Nakadikit yan. Ang tawag diyan hydrophilic, hydrophobic yung sa lipid. Ibig sabihin, insoluble sa tubig yung lipid, soluble ito. Kaya na-absorb bagay yung high density lipoprotein. Pero pag dito, pag hindi mo na oxidize yan, yun ang magbabara doon, yung very low density. Kasi yun ang lipid or fats, yun. Pag hindi na oxidize yun ang mag-iipon doon sa ugat mo sa loob. Yung very low density. Kaya yun ang mahirap doon, yung very low density lipoprotein. Yun ang naiipon, nagiging nagkaklag yan, nagpiplake, yung plaque, tawag doon sa mga coronary artery mo, sa carotid artery mo, or cerebral artery. Paano natin may oxidize yan? Ang kailangan mo lang yan, either sodium pump or kaya sodium potassium pump, oxidative phosphorylation, oxidation reduction, or what do you call this, yung cellular respiration, para yun ang dapat magawa doon. Mayroon technique doon kung paano natin i-apply yung mga oxidative phosphorylation, oxidation reduction, oxidative reduction, or oxidative reductase, cellular respiration, yung mga yon. Paano natin tutunawin yon? Marami tayong technique na gagawin dyan para matunaw yung barado sa artery mo, yung artery natin. Yun ang ating i-apply doon. So, ang gagawin natin, iwasan natin yung mga taba. Yung calorie, mataas na calorie. Kasi ang kailangan natin ng calorie lang, sa gaya ko, ang taba, 20% lang. Ang kailangan ko, 20% of total daily requirement. Kung baga, 70 kilos ako, times mo sa 30, 2,100 kilocalorie ang kailangan ko a day. So, ang carbohydrate ko, 60%, 20% ang protein, 20% ang So, kung kunin mo 60% of calorie mo sa carbohydrate, mga 1,200, 800 itong isa. 60-40, 60-40. So, 800 ang kailangan mo doon, 1 to doon sa kabila. Kaya, ang kailangan mo na protina is 100 grams times 4 is 400. Tama. 100 times 200 times 4, sumura na. 100 times 4, 400. Tapos 50 times 9, 450. Kaya 50 grams lang of fats ang kailangan ko para makuha ko yung 400 din, para maging 2,000. Yun ang kailangan ko. 50 grams lang of fats. Kaya pwede na isang platitong mani. Or isang platitong buto ng sunflower, buto ng kalabasa o butong pakwan. Pwede na 'yon, isang platito, pwede na 'yon. O kaya isang isda o dalawang isda na tiyan ng isda. 'Yon ang ating kailangan. Pero kung kumain ka ng mga isda, lalo ngayon, karamihan ngayon puro hormones ang kinakain. Taba gaya ng salmon, puro hormones 'yan. Kaya delikado 'yan. Ma-inhibit yung peptide mo. Hindi didikit doon, lalong maiipon yung lipid mo, yung fats mo. Kaya iiwasan natin yung mga GMO, yung mga hormones sa pagkain. Marami kasi natin ang pagkain natin, puro hormone, GMO na ngayon eh. Kaya tapos, kunting galaw-galaw lang para ma-oxidize yung fats mo. Yung gandun lang ang ating topic. Salamat.